Gusto ko lang i-share sa inyo guys kung paano natin gagamitin itong Sanwa multimeter natin na original. Ito ay made in Japan guys. Bibili ka kasi ng original guys, makikita mo dito. Makikita mo dito, Sanwa made in Japan. Tapos YX360 TRF. Yan ang original na Sanwa. Makikita din yan dito guys, dito. Kung makikita natin na Sanwa multitester YX360 TRF, yan ay made in Japan ang original niyan. So itong nabili natin guys na i-demo ko ngayon sa inyo, ito ay made in Japan na madalas ginagamit sa mga technician sa Pilipinas. Ito kasi guys affordable to sa mga technician natin dahil hindi naman masyadong mahal kaysa sa Pluk. Ang Pluk kasi may kamahalan, ito kaya lang ng bulsa na bumili ng ganito. Kung mag-check tayo ng resistance guys, dito natin ilagay sa times 1. Ilagay natin dito sa times 1, tapos i-calibrate mo itong test probe na dapat nakalagay sa 0. Ito yung adjusting knob niya, no? Nakalagay sa 0. I-try natin ang continuity check. Ang ibig sabihin kasi ng continuity check, sa bawat dulo ng copper wire natin, kung mayroon ba siyang palo. Katulad nito, no? Bawat dulo. Ayan, pag may palo siya, ibig sabihin, okay tong wire natin sa continuity check. I-try natin tong contactor natin sa A1 at saka sa A2. Kung ilan ang reading niya. Kung makikita natin guys, ang reading niya guys, umabot ng 500 lang, no? 500 ohms. Ito kasi ang 500 ohms. Kung makikita natin, ito ay 500 ohms. Ang reading niya ay umabot ng 500 ohms. Itong contactor natin na LS. Ngayon, itry naman natin ang relay. Ang relay kasi natin guys, mataas ang resistance nito. So, itry natin, no, kung ilan. Wala siyang palo guys, ang ating relay. So, ibig sabihin, mataas ang resistance ng ating relay. So, pwede natin to ilagay sa times 10. Times 10, no? I-calibrate natin to, tapos ilagay natin sa 0. So, makikita din natin dito kung ilang ohms siya, no? Ayan, nasa 1,000 ohms. Kung makikita natin. Ngayon, i-try naman natin itong capacitor. Itong capacitor natin ay 7.5 microfarads ito. So yan ang reading niya guys sa ating capacitor, no, kung makikita natin. Pero guys, sa mga technician kasi, pag nagre-reading ng capacitor, kung ito'y okay pa, nakalagay sa times 10. Kung makikita natin dito ang ating multimeter, pag ilagay mo ito guys, bigla yan gagalaw, milliseconds lang tapos babalik. Ibig sabihin okay yung capacitor natin. Try natin. Baliktarin natin to. Kung makikita natin guys, no, gagalaw yan. Gagalaw yan pero konti lang. Ayan, no. Kung makikita mo, gaganon lang siya. Tapos pagbaliktarin mo naman itong rod, gagalaw naman siya konti. Konti lang. Ayan. Parang gaganon lang sa milliseconds lang. Ibig sabihin, itong microfarads natin okay. Ganun kasi pag mag-tester sa mga electrical na mga veterano na gumagamit lang ng times 10. Kung makikita mo, no. Pag hindi siya gagalaw, baliktarin mo lang itong rod. Baliktarin mo lang, gagalaw siya konti. So ibig sabihin okay ito. Ganun pag mag-test ng capacitor gamit ang times 10. Tapos ngayon guys, pupunta naman tayo sa voltage. Itong voltage natin, ito yung AC voltage natin. Nakalagay sa 750 volts. Dito kasi sa taas, ito yung AC volts natin dito sa taas. 250, 50 at saka 10. Kung i-try natin. Yan, kasi ito kasi ang 200 kasi ito guys, 250 na dito, no, tapos 400, 250, 220 hanggang dito lang, no. I-try natin 220. So tama na, no, kung makikita natin. Ngayon ilagay natin sa 250. Ito yung 250 natin, no, para makita natin dito. Ito yung 200 para makita natin kung ilan ba ang voltahe niya. Yan, so nasa 225. Ito kasi 200, 225, 250, no. 225, walang problema yun guys, 220 or 225. Kasi mayroon kasing intervals ang sa electrical. Ganun siya guys, no. Ito yung sa AC voltage natin, no, 750, 250, 50, tapos 10. Ngayon, dadako naman tayo dito sa DC volts. Mayroon tayong battery dito na 1.5 volts, no. Ilagay natin sa 10 lang, sa 10. Ito ay always to positive ang red, ito namang black ay negative. Ito kasi sa battery, kung makikita natin dito, ito yung positive sa taas, no? Ito naman yung negative sa baba. So ibig sabihin, ilagay mo dito yung black, tapos yung red naman, dito naman ilagay mo. Tingnan natin kung ilan ang reading. So mayroon siyang 1.5, no? Hindi talaga as in accurate kasi ito kasi 2 volts ito, 1.5 dapat dito lang, no.
Kung makikita natin 1.5 volts ito. Ganun pag mag-check ng ating ano. Wag natin baliktarin. Kung i-try natin ibaliktad guys, ang reading ng ating ano, gaganon siya. Dito siya magre-read. Kung makikita nyo no, binaliktad natin no, instead itong positive dito, nilagay natin dito sa negative. Tingnan mo yung multimeter, babaliktad din. Yan oh. Kung makikita mo, gumaganon din ang multimeter natin oh. Yan, kung makikita mo no, gumaganon ang multimeter. Dapat hindi talaga baliktad. Positive ang red, tapos negative naman ang black. Kung makikita natin 1.5 volts ito. Ganun siya guys. Ito kasi ang sa battery natin. Tapos dito naman ang sa DC ampere naman ito, yung mga maliit lang na value. Dito siya. Mayroon tong fuse sa ilalim guys. Pag buksan mo yung likod nito, mayroon isang fuse, glass fuse yon. Dapat 500 mA ang ilagay mo or 0.5 ampere. Dahil kung na-setting natin to sa times 1 tapos nalagay natin sa voltahe, ito voltahe na ito nalagay natin, puputok lang ang fuse, hindi masisira ito kaagad. Dapat ang fuse natin gagamitin ay 0.5 ampere or 500 mA. Pag nalagay mo sa times 1 tapos na-check mo sa voltahe, puputok lang ang fuse natin guys. Yun ang dapat na ilagay natin 0.5 ampere. Sana guys nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.